naman po kami mga kaibigan, ang Team A2B para magatid sa inyo ng isang makabuluhang paksain. Kaya po, welcome to Farmers Talk 2.0! At sa araw po na ito po ang ating topic. Yan, ang kahalagahan ng clean and naturally grown agricultural products na ating kakainin para makaiwas tayo sa sakit at humaba pa ang ating buhay. Yun, napakaraming sakit ngayon mga partners. At sabi nga, yung mga sakit na ito, grabe. At nagiging dahilan para umigsi ang buhay natin. Kaya po mga kaibigan, pag-uusapan natin today, ang maaari po nating magawa para makaiwas na tayo madamay sa ganon. At yung tungkulin natin bilang mga farmers. Yes, lalo na ngayon sa panahon ngayon, ang daming sakit na nagde-develop. Kailangan natin malaman to. Kaya nga sa oras na to, so yung tatalakayin natin na karaniwang tinatanong nila is, bakit nga ba ang daming lumalabas na sakit ngayon ng tao na nagpapaiksi ng buhay ng mga tao? So tutuntunin natin at syempre binabati natin ng magandang umaga si Sir WBA. Good morning, sir! Good morning sa inyo lahat. Good morning sa ating mga netizen. Ana, Rachel, kamusta na kayo dyan? Good morning po. Good morning. Good morning. Okay. So ayan, tuntunin natin mga partners. Bakit nga ba maraming sakit ngayon? Yan ang tanong. So maraming factors yan. So ano nga ba yung mga factors na yon? Yan. Una-una dyan yung lifestyle o yung klase ng pamumuhay natin. Particularly, ito yung mga inactive or sedentary lifestyle eh. Ano nga ba yung klase ng lifestyle na yun? Una dyan yung pagbibisyo. So maraming klase ng bisyo. Sa bisyo, nandyan yung paninigarilyo, nandyan yung alcohol o yung pag-inom ng alak, may pagsusugal, at syempre, yung drug. So, sa paninilyo, so kahit sa paanong paraan ka pa mag-smoke, kahit ano pang gamitin mo, cigarette man yan, e-cigarette, vape, pipe, walang safe way para hindi makasama sa health natin. So, alam naman natin, walang safe substance kasi sa kahit anong cigarette product. Kasi ang cigarette naman kasi may mga ingredients na nagpo-produce ng mga chemical na once na nasindihan na, ayun, mag-relieve siya sa atin or magkukause siya sa atin ng cancer. Oo, so, tsaka yung second-hand smoke, yes, Miss Rachel. Yes po. At saka karaniwan dyan, nakukuha nating sakit mga connected sa lungs. So yung mga lung cancer, COPD, yung mga chronic obstructive pulmonary disease. Isa yan sa mga common. So, ayan. Actually, sa ibang bansa, pinagbabawal na rin pagninigarilyo, lalo ngayong may COVID, ano? Kasi nga, ay pag hit mo, buga mo, kasama mo si COVID, baka nakasakay dun sa usok yun. Di ba? Okay, para nagsasurf. So, ano pa yung nagpapaiksi nating buhay, Rachel? Ayan po. Tapos, syempre, yung alcohol, yung pag-inom ng alak. Kasi, speaking of alcohol, syempre kung sobra-sobra yung pag-inom natin, lalo na sa panahon ngayon, yung mga millennials, may term sila, walwal. Umaga. Ganun ba yun? Walwal, inom ko, inom. Tanungin natin si Sir WB, alam niya yun eh. Yung walwal, hindi ko lang, actually, nasasagwan ako sa tunog eh. Pero may time, parang sa lawal. Yung may time, yung parang ang ano nila, yung addicted na sa alcohol o alcoholic na yan, o kaya sugapa sa alak. Ayun, sugapa. Pero yung walwal, hindi ko masyado. Ano ibig sabihin ng walwal? Gano'n. Yes. Binuhos mo na lahat. Parang kapag ka nakainom, wala na. Parang free na. Wala nang pakaalam. Yes. Kumbaga, wala nang itinira. Wala nang itinira. Yung pala. So, ayan. Sino nagsabi nun? Si Rachel. Millennial term yan, walwal. Kaya, so, walwal na. yung mga ka-senior citizen ko, may bago tayong term. Pag mga ka-berks natin, sabi mo, huwag ka masyadong walwal. Huwag na natin gamitin, huwag ka na sugapa. Mapapahiya tayo sa mga millennials ngayon eh. Miski uuga-uga kami, updated kami. Di ba? So, ayan po, over time, maapektuhan yung puso natin pag nasobrahan tayo.
Okay. Dahil the more na alcohol na mag-consume natin, mas mataas yung risk natin na magkaroon ng mataas na blood pressure at syempre mauuwi sa stroke. Yun. And then, ayan, isa pa dito yung sugal. Ay, Ayan, naku. mainly, Oo, kahit oo. anong klaseng sugal yan, baraha, casino, bingo, loto. Oy, alam niya. Kasi lalo na kung magdamag ka lang naglalaro, wala ka masyadong movement. Mm. So, nagkakaroon po ng symptoms ng backache, Oh. illness, kasi masyado kang tutok, gusto mo talaga manalo, more chances of winning. Take pa ka rin, sige, taya pa. Wala nang kainan. Ako alam, Yun. may alam ako dyan sa gambling, number 1. Saka walang ihi. Yun, hindi tumatayo, so hindi nakakaihi, Hindi yung naipit yung nakakain. mga ugat, isa yun. Yung iba nga hindi lang pagkakasakit, nagpakamatay pa. Kasi nung naubos, alam mo, pati mga asawa, anak, bahay, kotse, lahat. Pinambayad Doon. na. Sinanla. Sinanla na, paglabas nila, wala na. So, tumalon na nagpasagasa dahil baon na sa utang eh. Mm. Tapos, andun yung mga loan shark. So, ayun. So, yan yung bisyo, no? O ano pa, Rachel? Ayun po. At syempre, yung drugs, alam naman natin, kahit ano pang klase yan, hindi lang basta pagkakasakit yung makukuha natin, makakasira pa ng buhay ng tao. Kasi ang effect niyan, hindi ka makapag-function ng maayos, hindi ka na nakakapag-isip ng tama, at worst, wala ka nang nakikilala. Yun talagang, as in, drug addict na talaga. At depende rin dun sa specific drug na ginamit mo, paano mo tinig, gaano Okay. karami, at saka dun sa health condition din ng taong nag-take nito. Kasi Okay. meron siyang mga short-term at saka long-term effects. Ano ba Ayan. itong mga to? Yung short-term, kumbaga nagkakaroon ng pagbabago sa appetite, na wala ka na minsan gana ng kumain. Yes. Tapos minsan naman parang lagi kang gising. Alert ka Ayan. lagi kasi Oh, nakapag-take ka. So, Rachel, Yes yung po. kumbaga, in short, parang, nasisira na yung kanyang katawan, nasisira din ang kanyang yung normal na pag-iisip. sistema po ng katawan, ayan, Oo. minsan, nagiging, kumbaga, nagkakaroon minsan ng hallucination, nagiging, Yun. nagkakaroon ng condition na psychosis, yung parang minsan may nakikita ka na hindi naman nakikita ng iba, feeling mo, parang Okay. nagka-hallucinate, ganun pag nasobrahan na talaga. Paglalaro ng games. Yan, nakakapagpakasakit yan. Ayan, yung mga online gaming, video games, ayan, mga persistent gamers, tipong wala nang bukas, kinakarir masyado yung paglalaro. Ayan, syempre nasistrain yung mata natin, tsaka nagkakaroon tayo ng mga musculoskeletal problems kasi syempre walang movement, nakaupo ka lang, kamay lang yung gumagana sa'yo. Correct. At the same time, ayan, sa social media, ganun din, in connection, masyado ka namang babad sa Facebook. Ayan, constant checker. Oo. Mga halos obsessed ka na lagi sa pag-check ng mga social media accounts mo. Kaya minsan mataas dito yung risk ng depression at saka yung nagiging malungkutin yung tao kasi nga dito na po nakabase sa social media yung kanyang kaligayahan. Oo, tapos next, yung nightlife at saka yung pagbababad natin sa TV. Pupunta sa club, Mm. inuumaga ng uwi, Okay. napupuya. Siyempre, yan, party-party ba? Party ba more? Masarap kaya manood ng series, Miss Annie. Ay, Hindi ko oo. pa alam yun. Ay, yes. Oo. Next, we go to stress. Trending to sa lahat ng magiging effect sa health ng tao. Kasi walang tao yata na hindi nakakaranas na itong stress. So ano ba yung stress? Isa physical tension. Ito yung mga minsan nararamdaman o lagi nating nararamdaman na yun yung mga sinabi ni Miss Rachel, connected dito sa stress na yan. So, yan yung minsan nararamdaman nating frustration, Oo. kagalit, nervous, Okay. yan, ganun. So, ano isa na sa yung- mga naging stress natin, lalo na ngayong COVID or yung pandemic natin, kasi financial problem. Yan. So, halos lahat tayo, wala tayong trabaho. So, bakit? Naiisip natin yung pambayad natin sa tubig, sa Meralco, pagkain. So, isa yan sa mga naging na... Sino naman hindi ma-stress doon? Oo. So, kapag yan yung realidad ngayon eh. So, isa-isa yan. Parang sa akin, itong pinaka-problema natin, financial problem. Ako, Ayan. Ana, ako, Maraming namumblema dyan sa ngayon. So, after nan, gawa nga wala tayong trabaho, nai-stress tayo. Tapos pangalawa, nagkakaroon tayo ng family problem. So, sa lahat ng Pilipino, ito yata din yung pangalawa kung bakit nakaka-stress ang mga tao.
Dahil bakit nagkakaroon ng problema, family problem. Isa, kasi broken family. Aha. So, lagi tayo nag-aaway. Mm. Kasi lagi tayong sinesermonan. Kasi connection doon sa sinabi ni Miss Annie, ni Miss Rachel na kasi tayo gaming, syempre sinesermonan tayo ng magulang natin. Yes. So, stressful yan. So, isa pa, doon sa friends, kung tayo nag-aaral, bullying, binubully tayo. Kasi maski doon sa mga bata nagkakaroon sila ng stress. Okay. Doon naman sa mga adult naman, so sa friend, syempre, connection dyan, syempre sa relasyon natin. May mga boyfriend tayo, so nagkagalit tayo ng mga best friend natin, so nai-stress tayo. Yun. Isa yan sa mga Tapos, isama na natin dyan emotional problem. Correct, Yung sinasabi natin, isa ang pinakamahirap natin sa stress is yung love, love life natin. Oo. Diba? Kumbaga, nakikerry natin yung problem natin sa mga financial kahit paano, may may tawag dito, may solusyon. Pero Okay. pag emotional na yung pinag-usapan, yan ang pinakamatinding problema. Correct. Sanhi ng stress yan. Nakaka-stress. So, kaya nagkakaroon ng gano'n, nagkakaroon tayong depression, hindi tayo makakain. Yan yung health naman nagiging problem. Ayan. Lalo na kung stress tayo, iba naman na stress ka, pero ang lakas mong kumain. So, ang cause naman nito, nagiging obesity. So, Ayan. naman yung mga hindi naman nakakakain, na mamayat, yun, nagkakaroon ng sakit. So, dapat i-kumpara natin, Yes. paglabanan yung Oo. ating mga stress Okay. na yan. So, nakita yes. nyo, lifestyle, stress, at higit sa lahat, tuntunin natin, ano ba na idudulot na sakit? Ako, maraming namamatay ngayon sa sobrang stress sa asawa Yung iba, nagpapalit sila asawa. No, joke lang. Yan, isa sa mga dahilan kung bakit umiiksi din ang buhay ng tao is dahil sa diet, yung uri ng diet na binibigay natin sa ating pagkain, ay sa atin, at saka yung mga kinakain natin. So, may tatlong katanungan kung bakit yung diet sa atin. Ikaw ba ay bumibili ng lutong pagkain? Ikaw ba ay nagluluto sa bahay? O kumakain sa labas? Yun. Ako, nagluluto ako. Ano kayo dyan? Nagluluto ako. Pero, oo, mas madalas. Kaya nga marami akong talsik na mantika Ang tanong, Ebidensya ba yun? oo Ebidensya. naman. Ang tanong, anong klaseng pagkain ba meron tayong nabibili ngayon, lalo na yung mahilig, pupunta ng supermarket? Actually, sa akin, lahat ng unang diniscuss nyo, financial problem, stress, lahat na yan, talagang nakaka-contribute. Pero sa tingin ko, yung topic natin dito, yung bakit umiksi boy, I think this is more dun sa kinakain natin. More sa pagkain. Oo. So, tutuntunin na natin. Nako, huwag kayong bibitaw. Marami kayong bagong matututunan at matutuklasan. Nako, ewan ko lang ha. At saka pag nalaman nyo, Diyos ko po, Ay, baka hindi nako. nyo nabilhin at hindi nyo nakainin. Ala. But it has to be done. Yes, tayo magawa. No? Oo, kasi part yun sa ating mga binibili. So, Oo. dito sa atin, sa palengke natin, yun yung tinatawag natin yung mga nabibili natin sa palengke, minsan sa supermarket, yung mga local na nabibili natin. So, ano-ano ba yung mga local produce natin? So, meron tayong diyang fish, raw, meat, merong vegetable, merong fruits, meron ding frozen, merong processed food, at saka mga canned bottles. Oo. So, dito sa mga nabibili natin, di ba usually, kapag ka-local from producer to consumer, so, for example, galing Baguio, ilang days, ano ba yung procedure na ginagawa nila bago makarating dito sa Metro Manila or sa Oo. iba pang pinagbabagsakan nila? So, yung iba, ang kadalasan ginagawa nila is binabalot ng dyaryo para daw maging fresh yung gulay. Oo, hindi magurlisan. Yes. Kasi pa nagurlisan na yan, magsisimula na mabulok. Oh, minsan may gumagawa din naman na binabalot sa plastic. So, Binabalot. Oo, binabalot Oo. sa plastic. Kaya lang, ang nagiging problem, pagdating dito, lalo na kapag mainit yung panahon, is yung moisture na kukunting dun sa loob, nasisira yung ating Bulok. mga gulay, Mm. nabubulok kaagad.
So, hindi natin alam yung mga binibili nating mga fresh vegetable na yan, kung saan nila nilalagay para maging sariwa ulit. Aha. Actually, dati namamalengke kami na Ate Luz. Then, may isang tindera kaming nakausap doon. Ang sabi namin, so ilang araw na to yung gulay nyo? Kasi ang tagal-tagal. So, parang ang hirap naman kasi nung panahon na yun, ang hirap ng mga gulay ang hirap na bumagsak ng gulay dito sa Metro Manila. So, sabi nila, yung iba, nagbababad yan para mukhang sariwa. Sabi nung tindera mismo. So, saan ba nila binababad yung mga ganon? Diba? Like mga mansanas, hindi natin alam yung mga mansanas po na kinakain natin, base din po sa ating mga mananaliksik, ay nilalagyan po pala nila ng coating. Ng ano? Nilalagyan po nila ng coating na binababad sa, pwede po bang magbanggit? Na binababad po nila sa formalin. So, alam naman natin na yung formalin po is ginagamit natin sa patay, di ba? So, yung formalin po na yun, ibababad po nila yun ng magdamag sa tapos saka natin ibebenta sa market. Para tumigas. Para tumigas at makita po natin na medyo sariwa, yung makintab, yung kulay ng balat po nila ng apple, makintab po yung kulay. Tapos yun pala is meron na siyang coating ng formalin. Nakababad na po siya. So, yung pala, pag nagpupunta ako sa supermarket, pinipili ko yung makintab, yung balat ng apple. Minsan kinain ko, binabad ko pa, sinabong ko pa, no? Yung labi ko, namanhid. Ganito yun, sir, no? Yung sinasabi niya, sa palengke pa yan. Pero dugtungan ko yan, dahil nabanggit ko yung supermarket. Sa supermarket naman, sorry po, pero kung hindi naman yung ginagawa yun, hindi kayo nasasagasaan po, mga nanonood na nasa supermarket na may-ari. Ini-sprayan nila ng methyl cyclopropene, isang gas yan, para ma-maintain yung kulay na maganda, yung tigas niya, yung pagiging sariwa niya. Siguro kaya ganun. Baka nga kaso sabi ng mga expert, mga doktor, kainin mo yung balat dahil nandiyan ng mga sustansya, ayun pala, di tayo susunod, kinain natin, susunod. Nakita niyo ba yung meme na yung mga negron sumasayaw? May dalang ataol sumunod. Ayun na. Namatay. Oo. Kasi minsan taon na yan nandoon. So, hindi ka agad na bibili, hindi ka agad na bibili. Kailangan nilang gawin yun. Kailangan gawin para hindi naman sayang din yung puhunan nila. At saka, di ba napapanahon, di ba yung mga prutas natin nung unang panahon, bago ka makatikim, buwan. Pero ngayon, makikita mo araw-araw, may display sa palengke, sa tindahan, di ba po? So, ang ginagawa nila, para hindi kaagad ng iba, mabulok, masira, is binababad po nila sa calcium ammonium. Yun. So, mga ka-netizen, makinig kayong mabuti, no? Para malaman nyo kung ano yung kinakain at binibili nyo. Lahat, para may idea kayo. Para doon, ma-realize nyo na kung gusto nating humaba ang buhay natin, ganito ang gagawin natin. Sige, diretso muna tayo. Yes po, yun. Kapag ang magagawa naman itong calcium ammonium sa katawan ng tao, kapag kahinalo kasi sa tubig ito, nagkakaroon ng gas. Arsenic gas na ayun tinatawag nila na nakakaapekto sa iba't ibang body organs ng tao kapag ka nakapasok. Yun po yun. So, isa pa din na dahilan kung bakit nakikita natin na yung sariwa. Madaling mahinog. Madaling mahinog. Madali namang mahinog. So, ito naman yung calcium carbide o kalboro sa Tagalog. Kalboro. Yan pa. Yung sa mga bottle naman na nabibili natin, so isa pong nakakaapekto dun sa ating katawan po ay yung tinatawag nilang pronunciation. Bisphenol A. Kasi ito po yung yung ginagamit nilang, hinahalo nila sa paggawa ng coating sa loob ng lata kapag ka naglagay tayo ng mga processed foods. So yung coating po na yun, para yung mga lining is maayos, di ba po? Lining ng ano? Ng lata. Yung lata mismo nilalagyan nila. So hindi natin alam na sumasama na pala yung mga aluminum, yung mga lata mismo doon sa pagkain. Yun po. So, kung mahilig tayo sa delata, yun ang danger. At sa mga processed foods naman po, lalo na sa mga diet po na katulad ko, at ngayon ko lang din po nalaman, yung mga sweetener po pala na ginagamit namin ay hindi po pala safe.
Oo, hindi safe talaga. Yes, lalo na yung mga bacon kasi mahilig tayo diyan kasi mga karne-karne. So marami pong mga food color na nilalagay po doon. Meron pong mga iba-iba pong mga nitrate, mga salitrite na mga nilalagay po doon para mapanatili po yung freshness po ng karne at saka yung kulay po ng ating mga karne. Oo. Susugan ko lang to bago tayo pumunta sa mga imported, no? Gusto nating dagdagan yung sinasabi ni Miss Cheryl. Tingnan nyo po yan. Nakita nyo ba yung insekto? Malaking shot lang yan. Ginagamit po yan instead of patsueta or mga natural na ano. Pero yan, classified as natural yan sa USFDA. Kung ano man yung makita nyong pula na pagkain natin at pula na gamit natin, pula sa pangkulay sa buhok, lipstick. So, yan po ay insekto na cochineal. So, yung mga puti na yan yung insekto. Yan po yung cochineal. Pinipisa po yan. Dinadry mo na yung mga insekto. So, bago makakolekta ng halos kalahating kilo ng pangkulay, ay kailangan makakolekta sila ng mga 70,000 na piraso ng insekto. So, idadry nila yan, and then ika-crush. Gusto mo, mano-mano mo na lang ng bote, pisain. So, yung pag napisa yan, may lalabas na pula. Yan po ay galing sa bituka nila ugat. Na yan ang paprotekta nila sa sarili nila, panlaban sa mga kalaban. So, kapag yan i-dinry mo, tapos pinisa mo, kakatas yung pula, and then, para sa pagkain, hinahaluan nila ng tubig yan para mag-volume. Pero kasi mga fabrics, pangkulay sa buhok, yan, yung hindi pangkain ng tao, alcohol. So, dyan po nanggagaling ngayon, kumakain ka ba ng gelatin? Kumakain ka ba ng mga, naku, ayoko magbanggit ng brand na malalamit. Naku, alam na alam ng millennial yan. Masasarap. Mga sikat na pangalan, na mahal ang mga, ginamitan mo pa ng, ano yun eh, Yeah. ay, hindi, yung malamig pala. Dapat gamitan na straw yan, di ba? Yung mga pula ng malamig na may yellow, basta pula. Nako. Lahat ng yan, ginagamitan po ngayon, worldwide, ng cochineal. Isang insekto na pinanggagalingan ng pangkulay. Nag-lipstick pa naman akong pula ngayon. Oo. So, at saka, isa pa din sa, syempre, araw-araw din tayo kumakain ito, yung mga karne na fresh na nabibili natin sa tindahan. Kasi nga, di ba, lalo na ngayon, bihira na lang tayong lumabas. So, yung mga natitira, mga ilang araw na bago ulit ilalabas. So, ano kayang ginagawa po nila? Yung iba nagbababad sa tawas po eh. Para mapanatili lang na yung pinkish, yung kulay ng yung kulay ng karne, na pinkish, sariwa, or minsan dinadaan sa lighting ng ilaw pagdating sa palengke. Yes. So, yan. Alam na natin, kaya namin sinasabi to, pasintabi po, pero para lalo tayong maging aware. At kayo na gumawa ng sistema kung paano tayo mas ma-reduce yung danger. So, local production. We go to the imported. Yes, very important po to kasi lalo na tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa imported. Yan. Yan, kasi feeling natin, mas maganda yung imported kasi hindi galing dito. Pero hindi natin alam, mas maganda yung galing dito kaysa sa import. So, yung imported, actually, may mga processes sila na ginagamit rin dito locally. Pero dito, actually, mas malinis. Yes. Katulad ng sa fruit sa imported, ang ginagawa nila, 'di ba? Pag yung fruit magiging ripe siya, tinatrap ng iba para yung ethylene gas na i-release, it will ripen the fruit. Pero sa imported naman po, ang ginagawa nila, yung mga fruits nila, bibigay nila yun, didistribute nila yun na hilaw. Tapos ang gagawin ng ibang supermarkets, kukuha sila ng calcium carbide, tapos tatrap nila dun yung prutas, pati yung calcium carbide. Tapos pag yung calcium carbide nag-react with moisture, it will release acetylene gas. Yes. Yung acetylene gas, similar sila ng molecular structure ng ethylene, kaya nakaka-ripen rin siya ng prutas. Ang ano lang dito sa acetylene gas, carcinogenic siya. At saka nakaka-cancer. Yes, at nakaka-cause siya ng irritation sa mouth pag kinain mo din. Mouth, nose, skin, ganon. And nakaka-affect siya sa nervous system natin.
At yung acetylene gas actually, ginagamit rin po siya sa welding. Ay, oo. So, ginagamit Yun. din siya ng ilang supermarket. Yes. Okay. Para ma-ripen. Tapos pag ripen na, para hindi mabulok, doon na po pasok yung sinabi niyo po, yung calcium ammonium, yung methyl Nitrate. Yes. Calcium Yun. chloride. Yes. And then sa meat naman po, dito po, kasi huge meat eaters po talaga mga foreign countries. Parang tayo, pero mas marami sila. Meron po, actually, yung mga meat na ginagawa nila, mass-produce na yon, of course. So, marami na yon. So, ang ginagawa nila para mas marami silang kita, tapos cut down sa cost, ang ginagawa nila, kunwari sa isang feedlot, sobrang crowded na dun nung mga alaga nilang animals. Tapos, wala silang pakialam masyado sa hygiene. As in, makikita mo yung manure, hanggang ankle na nung Dami, animals. Tapos, hindi oo. nila nililinis. Tapos, pagkatapos nun, kukunin nila yung animals, dadalhin sa slaughterhouse. So, lilinisin daw nila yon. So, pero pag nililinis nila, 400 to 2,000 animals per hour. Uy, hindi dami. So, 6 to 33 per minute. Mhm. Eh, konti lang yung tao nun. Tapos, Oo. pag naglilinis ka pa, kunwari, Spray. from one animal, Oo. yung kamay mo, kunwari may manure yun, tapos lilipat mo sa kabila. Oo. Hindi mo masyadong Easy. nililinis. Yes. Okay. So, Pero pag, may mga nag-test po na may feces po sa meat na hindi nalinis, gawa po nun. anong danger ng ganun, Sir WBA? Well, siyempre, yung bacteria sa mga fish, ba, yung mga amoeba, amoebiasis, tapos yung streptococcus, yung ganyan. Kakapit na infection. yon kahit pa mayelo yon Yes, oo. sa mga container Oo, van. tapos yung mga worms na andun din yun. Mas may enhance. Tapos, di ba, mahilig tayo yung roasted beef, Yes. roast ng roast. O yun, nakakain natin yun. So, very dangerous sa health natin. Pag nasa supermarket pa naman ako, hahawak ako nung pinakatong, di ba? Yung pang ganon. Ah. Kala mo social pa nakatika lang. Oo. Wow. Diba, nagsusupat. Yan. Gaganyan-ganyan. Kailangan meron kang pilante. Para mukhang class. Oo, class. Oo. Pero hindi mo alam, mas safe pala yung nando sa palengke kaysa dito. Yes. Di ba? Oo. Lalo na kung Yes. narating na tayo nung diniscuss natin noon, yung mga laboratory meat, Glutamate. yung Ay, yung mga pinagdugtong-dugtong, pinagkabit-kabit lang na karne na pinalaki sa laboratory. Yes. Scrap lang yun eh. Kala mo mga chunks ng beef, yung mga ganon. Yes. Hindi naman pala. So, you see, nakikita na natin yung unti-unti. Sige po, tuloy Yan. po. Tapos yun po. So, actually, meron rin po sa mga malalaking factories, mga slaughterhouses, ang ginagawa nila, minsan, kahit may mga sakit na yung mga animals, wala silang pakialam. Pinaprocess pa rin nila kasi di naman malalaman ng consumers, di ba? Yes. Lagyan na lang natin ng chemicals para hindi masyadong halata. Oo. Yun. And another thing, lalo na sa processed meat, yung sodium nitrite. Actually, very prevalent to sa mga meat, processed meat. Pag nakikita niyo po sa ingredients, minsan may makikita po kayong sodium nitrite. And ito po yung ginagamit nila para maging pink and reddish yung kulay ng Oo, karne. oo. And magdagdag flavor, ganon, at Oo. ma-preserve rin po yung karne para hindi siya madaling mabulok. To think na napakatagal na yan, pero bakit mapulang-mapula ang nasa mga supermarket? Yes. Ang lang po, actually, yung mga nakikita po nating meat na medyo pinkish, medyo red, hindi po yun yung natural, kahit sabihin na label na organic, hindi po yun safe. Gawa po ng may nitrite, ganon. Ang maganda po talaga meat na malalaman nyo na fresh, yung medyo brown pa. Yung medyo brown na process. Or yung hindi masyadong pink, like grayish Hindi yung masyadong laman. makulay yung mga Yeah. Pwera na lang kung Bright. na technology yan, talagang yung oxygen, yun na Yes. nagpapaano doon sa dugo, di ba? Okay. Ang ano po kasi dito, yung nitrite, pag dinigest na natin, kala natin peacefully we're digesting the meat, the processed meat. Pero ang nangyari po dito, yung nitrite, nagre-react with the meat proteins na nagde-degrade sa digestive system natin. And then, it produces nitrosamines, which can actually cause DNA damage and genetic mutation, which can cause cancer cells. So, nakaka-cancer po to. So, yun po.
Okay, so siguro hindi naman natin nilalahat, pero ganyan po ang nangyayari sa ilang supermarket. Yeah. Meron pa tayo na-encounter na pagkain na alam nyo naman, ito yung mga peke o plastic na bigas. Yes. Yung plastic na bigas, actually, you can test it po. You put it in a bowl, tapos lalagyan nyo pong tubig, tapos mix nyo. Tapos yung lulubog po, yung lahat lubog, yun po yung totoong rice. Tapos Bigas. yung mga medyo may lumulutang-lutang, yun po yung plastic. Mhm. And what you can also do, pwede nyo pong i-boil yung rice. Pwede nyo pong i-microwave, ganun po. Kasi yung plastic rice po, pag luto na, kasi po binul nyo na nga po or microwave nyo na nga po, meron po siyang layer, parang plastic sa taas. Okay. Kami talaga, personally, na-realize namin nung medyo malapit na maubos yung 5 kilong nabili namin na plastic pala. Anong nangyari? Nagtataka kami. Ba't itong bigas na to? Talagang hindi naman, kumbaga hindi katulad nung parang gusto mo pa kumain. Oo. So, malaki ang butil. Pero nung later on, na-realize ko, bakit hindi to napapanis? Kasi kami, minsan lang kami magsaing umaga lang, para makatipid sa kuryente. Talagang yung sasaingin namin pang hanggang gabi na yon. So, sabi namin, ba't kaya ito, may tira pa tayo kinabukasan, ba't hindi napapanis? Hindi nagmamoist. Hindi. As in, sinubukan ko pa yan, nag-experiment ako. Kasi nung ma-realize kong plastic, sige nga kako, hayaan nating masunog. Hindi po nasusunog yung ilalim na parang tutong. And then, pag piniraso mo siyang ganyan, tama yung sinabi na iba, para siyang, bigas to para siyang styrofoam na pag pinisa mo. Pangalawa, isa pa pong test, pag nakita niyo yung butil, yung dulo po is, hindi ko lang alam mo makita nyo, parang tapyas lang yung dulo, or oblong. Ang totoong bigas, may kudlit ang butil. May kudlit po, hindi lang tayo makapag-drawing ngayon. So, tingnan nyo na lang po yung butil ng bigas. At the same time, may sinasabi pa rin sila, Miss Ali, na GMO na bigas. Then, in-insert nila ng beta-carotene para pag kinain natin, magpo-produce ng vitamin A. Ayan, itlog. So, madalas, naging trending nga yan ng mga ilang kababayan natin dahil yung itlog na binuksan nila, kahit na po hinawakan nila yung dilaw, di ba dapat yung tunay na itlog kapag inisa mo, pipisa na hiwalay talaga. Ayan po, hinawakan nila yung dilaw mismo hinawakan nila at ganyan, hindi po nabasag. So, plastic din po yung itlog na nabili nila, peke din po. Isa pa, pag binuksan nyo po yan, di ba, kunyari sunny side up ang gagawin mo. Yung pinaka-yolk niya, parang nakapatong lang. Yes. Hindi po siya, di ba, yung nasa ibabaw ng yolk, parang dapat yung albumen niya, yung puti, parang gelatin, dapat parang naka-coating din siya kahit papano. Pero hindi. So, yun po, ako din nakatiyempo ng once. Pero binili ko lang to. Hindi ho namin tinda yan. Opo, hindi po namin tinda Hindi ho namin tinda yan ni Cheryl. Yan ho ay mga peki yan. Kaya tunay ho sa amin fresh. Yes. Okay, so mag-ingat po tayo sa mga pekeng itlog. Okay? And then may isa pa po kami babanggitin sa inyo. Ang mga flavoring din po ngayon ay hindi na po natural. Yung pinakasikat po nating ice cream na laging pag tinatanong sa competition, ano yung maraming kumakain na ice cream? Vanilla. Okay? Ayaw na kumain ni Sir ng sundae nito pag nagkataon. Meron pong ginagamit na pampatamis. Yan. Beaver. Parang daga. May buntot siya. Yung buntot po na yan, sa pagitan ng anus at saka ng meron pong katas yan. Actually, habang buhay po yung beaver na yan, na parang daga, pwede mo... Maipintay mo ka ni Sir WB. Pwede mo nang amuyin yung pit niya. Yung pit ng beaver. Manamis-tamis na parang vanilla. Pero actually, sabi ng mga scientists, naghahalo-halo ang amoy na yan ng urine nila, ng katas ng kanilang pupo, at saka singaw ng kanilang katawan na pinanlalaban nila sa mga kalaban nila. So, yun po ay dinadry nila at yan po ay ginagamit ngayon na pang-flavor at ng aroma, mabango. Sa mga pabango, sa pagkain ng mga ice cream,
mga alcoholic beverages, gelatin, pudding, candy, chewing gum, mga tinapay, pati sigarilyo. Nako, kayo ba'y nag-vape? Yan, yung mga amoy na ganyan, halos amoy parang vanilla, tsokolate, at pati yung, ito po, nasa Wikipedia na po yan, pabango na merong ganyan na ginamit para sa scent niya, nakikita nyo po, yan po ay beaver. Tanggap po ng USFDA po yan, kaya syempre nilalagay din nila na content ng kanilang pagkain, na pang-flavor, pang-aroma, pang-scent. O, alam nyo na ngayon. Ayoko na. Amoy ng beaver. Ayan, dagdag po yan. Okay, so alam nyo na. Kung hindi kayo nanood ngayon, hindi na natin alam. Yung paborito ko siguro pabango, yun Baka yun. yun, Oo. Manamis-namis. Kasi sabi, sweet Oo. musk. Okay, so lipat na tayo sa pinakamahalaga po. GMO. GMO. Ano ba yan, GMO? Actually, may common misconception po sa GMO at saka sa genetically engineered. Yung GMO po kasi, yung GMO po, under that also falls yung conventional breeding, yung crossbreeding, yung parang sa Zampen, mga ilang years na binread yun para na makuha yung Zampen na breed. So, genetically modified pa rin yun. Meron po kasi natural processes. Ang common po ngayon na ayaw ng tao, yung genetically engineered, kung saan nag-extract sila ng DNA, ng genetics, from one species, tapos i-introduce nila sa another species para makuha nila yung trait na yun. So, yun po, yun yung genetically engineered, which also falls under genetically modified, pero it's more Okay. specific sa engineered. Yan po, kamatis. GMO crop yan. Kasi, ang ginawa nila ay nag-ano sila ng gene, mula sa bell pepper, tapos ipinasok nila dyan para mas maging matibay yan sa bacterial spot. So, may mga tanim tayo ngayon na sinasabi nila, resistant sa ganito, palay, hindi yes. pinupuntahan ng mga ganitong atangya. So, yan ay mga GMO crop. Mais, marami pa po tayong babanggitin. Pero ito po, genetically engineered. Yes. Baka. Latest po, pero matagal na to eh. Ginawa po nilang parang dede ng tao ang Oh? dede ng baka. Makakakatas na po kayo ng gatas ng tao sa baka. Gatas ng tao. Yung proteinang lysozyme Yes. na natatagpuan din sa mammary ng babae, Mhm. ay kumuha sila doon at pinasok nila sa dede ng baka at saka ng kambing. So, in-experiment yan na Argentina at saka China. So, sa ngayon, nakakapag-produce sila ng gatas ng tao, ng nanay, mula sa mammary ng baka at kambing. Oh my. At mas masarap pa raw. Mas Oh. nutritious, mas matamis ng konti. Kasi ang sa gatas ng ina, hindi naman matamis eh. So, hindi natin alam kung yung mga powdered milk for baby, ay dyan na. May halong ganyan na. Sir WBA. Yeah, kaya sabi ng matatanda, ang mga kabataan daw ngayon ugaling hayop. Oo. Kasi nga yung gatas daw galing na sa animals. Kaya ugaling hayop. Iba pa rin yung sa nanay. Correct, oo. So, yan ay human-like na gatas. Ina-update lang po namin kayo na kung hindi kayo nanood sa amin, hindi nyo matutuklasan po yan. Although napakatagal na po in-experiment yan. 300 na baka nga ang in-experiment yan. At sinubukan po sa baboy. Kasi ang baboy katulad ng ating tiyan. O kung ano magiging reaction. So sa ngayon ay magmula po nung ginawa yan, I think 2011, 3 years daw i-market na. Ano na bang taon na yun? May effect ba yan sa mga bata pag uminom? Ganun? Well, sabi nila mas nutritious. So, yung attitude. Di ba sa may sinasabi si Sir WBA? Factor. Well, actually, ako, my own opinion, there are a lot of things that we have to look at this. Maring, okay, yung taste, kapareho, mas nutritious. But actually, if you're gonna talk genetically speaking, yung program ng cells o yung human genes compared sa animals, it could somehow affect. Kaya nga sabi nga nila, bakit ang mga kabataan ngayon hindi marunong makinig at mga ugaling hayop. Ang mga tao ngayon,
ugaling hayop, wala nang moral values, wala nang kinikilala, wala nang Oo. spiritual values. Kasi nga, ugaling hayop daw, sabi ng matatanda. Somehow, I believe them kasi yung time namin, iba mababait ang tao eh. Ngayon, mga salbahe na po ba yung iba? Sa totoo, yung ngayon, nakikita ko rin naman yun eh. Yung mga anak, talaga, pag hindi napakikinabangan yung mga magulang, nilalapastangan na lang, Oo nga, may kinahihiya na. nakikita tayong video na Oh, gano'n. nung araw, uugod-ugod na yung matanda, ayaw pa alagaan ng mga anak dahil mahal hanggang sa mamala yun, ganun nila kamahal, ka-precious yung mga magulang. Ngayon, wala na eh. Okay. So, Miss Ana, yung pong ating, natatandaan mo ba yung top GMO foods? Yes po. Pinaka-top dyan is corn, alfalfa, papaya, apple. So, marami pang iba. Yes. So, ito ay mga pangunahin mga kaibigan na produkto na ginawang GMO, genetically modified, nilagyan ng genetically modified organism, GMO. So, magmula po dito, inisip namin, mga pare-pareho tayo na mukha yatang hindi na safe ang lahat ng halos pagkain. Kasi pati yung mga pinanggalingan nito na byproduct pala, ay hindi na rin safe. GMO na rin, Sir WBA. Yes, so actually yung genetically modified organism, ang ginawa ng mga genetic engineers diyan, yung cells, naglagay sila ng, bacteria sa loob ng cells receptacle para pagka yung attackers nila, insect, inattack yung apple o papaya, pag nasak in nila yon, pupunta sa system nila yon, masisira yung digestive system ng insect, mamamatay sila. Yun actually yung very yung function yan eh. But then, yun na nga, ang side effect, paano pag pumunta sa tao? Yun, pag yung nalipat. effect? Yes. Oo. Yun yung nila ngayon eh. Oo. Most GMO plants are used to make ingredients that are then used in other food products. For example, cornstarch made from GMO corn or sugar made from GMO sugar beets. So, ibig sabihin po, titignan nyo yung mga binibili nyong sa supermarket. Kasi kung ang mais ay GMO na, lahat ng byproducts ng mais, GMO na rin. Halimbawa, corn syrup. Okay? So, yung mais, ginawang starch, ginawang corn syrup. So, may GMO na po ito. O, GM na to na product. Ganon din sa sugar beets. Actually, sa ibang bansa, mandatory na ilagay nila sa product nila kung GMO. May derivative ng GMO. Pero sa totoo, sa panahon ngayon, ang hirap mo ng sabihin na non-GMO ang isang produkto. Gawa ng yung raw materials ng halos lahat ng produkto, may GMO. Oo nga. So, paano ang gagawin mo yun? Asukal, sugar beets. Lahat na yan, meron. Sa dami kasi ng tao na papakainin mo, sa dami ng attackers nga, dahil yung natural ecosystem natin, nasira na, talagang they have to do that. So, lahat na kakainin natin is not really safe. Gawa ng, simple lang ako eh. My time, kumain ka ng gulay sa tabi-tabi na kahit sa ilog uminom ka, makikita mo, ang tao very healthy, mahabang buhay. Ang ganda ng mga balat, ang kikinis, mamula-mula yung balat nila, bihira nakakasakit. Ngayon, ang daming available na vitamins, mineral supplement, kung ano pa yung binibili na pampapayat, kung ano yung binibili na mga pampatangkad, binibili na Pero tingnan mo yung mga tao. Yung mga tao, makikita mo yung sinusunod nila strictly, may mga gym pa tayo eh. Yes. Diba? Tapos may mga pa tayo. Pero sa totoo makikita mo ang tao ngayon, iba na yung itsura nila compared noon. Actually, buong bansa mo, umikot ka dyan. Merong part din ako napupunta na yun, parang yung katulad nung araw na very healthy, mapupula yung mga balat nila. Makikita mo naman sa kanila eh. Ito yung mga countries na medyo hindi advanced sila sa industrialization. Medyo mas pinili nila na yung medyo mas delayed sila or simple. backward. Yeah. Oo.
Actually, bago sila marating, matagal. Tapos ang biyahe ng aeroplano, baka isang beses o 2 beses lang sa isang linggo. Pero makikita mo sila very healthy. Oo. Yan. Parang So, malayo pa sa sibilisasyon. Yes, oo. Mhm. Okay. So, okay. So, on your screen, nakita nyo naman po dyan na ganun kataas ang porsyento ng mga top GMO crop na matatagpuan sa US. At according po yan sa 2011 International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications Report. So, ibig lang sabihin, mukhang wala na ho halos tayong makukuhang product na hindi. GMO. Yes. GMO. Okay, ang tanong ngayon, kung yan ay sa pagkain, Miss Rachel, meron bang GMO animals ngayon sa food supply? Nako, yes, meron. Sa nakakalungkot na isipin, ang first na genetically modified animal for human consumption is yung salmon. Or yung Atlantic salmon. Salmon. Yes, salmon po. Tawa-tawa si Ayun, Sir, yo. Ganon. Bakit? Ba't kumakain ka nun, Sir? Iba yung tawa ni Sir kasi gusto niya yun eh. Ay, ganun ba? Teka muna, Sir Rachel. Masarap yun sa kanyang panlasa. Teka muna, Miss Rachel. Pakinggan natin si Sir WB. Anong connection sa'yo ng salmon? Actually, masarap siya. Definitely. Yan. But I didn't know na nasa industriya nga. Hindi ko alam na. Ngayon ko nga rin nalaman. Oh, di ba? Thank you, Miss Ako mismo, Rachel. marami akong natutunan sa inyo ngayon. Kasi, siyempre, hindi na ako ganun ka-updated sa Opo. mga ganyan. Okay, Miss Rachel. Ayan po. Since noong 2017 pa, na-approve na to ng US FDA for human consumption. And according sa kanila, safe naman daw itong kainin ng tao. Yun nga, itong salmon na ito, na-modify siya gamit yung isang growth hormone gene galing sa isang Chinook salmon na siyang nagpapabilis ng paglaki nito or twice as much dun sa normal na pagpapalaki ng salmon. According din sa studies nila, ang adult size ng salmon, in 18 months pa lang, na-achieve na nila compared dun sa usual na 30 months para umabot sila sa adult size. And then, mas less daw yung food consumption ng 20 to 25% per gram ng ipapakain sa kanila. So, ayun po, yung isang US firm, nagbebenta sila ngayon ng genetically modified na salmon sa mga retailer sa Canada. So, yun po ang update ngayon. Eh, di mga nakalata na rin yan, ano? Mhm. Kaya kung mapapansin mo sa US, pag nakita yung mga tao doon, ang bibilis na rin nilang mamatay, maraming may sakit, unlike before. Nung yung my time, Opo. the land of milk and honey, that's true. Talagang sa sarap ng pagkain, very healthy. At ang mga matatanda doon, ang haba ng buhay. Ngayon, maraming may sakit. 50 lang. Yes. Oo. Oo. Kasi nga, yun nga, technology. Yes. Pagkain. Miss Rachel. Yes po. Ayun kasi, dati naman, ang mga genetically modified animal, mainly ang purpose nila for research purposes. Para ma-test sila for kung paano sila nakaka-relate sa mga diseases, sa health, or kung ano yung function ng mga specific genes. Pero ngayon nga, in-approve naman sila for human consumption. Pero yun, originally, for lab purposes lang talaga. And yung, kumbaga, yung common na ginagamit ngayon is yung mga GM crop. Pero may iba rin pang purpose yung mga genetically modified animal. Kasi yung iba, ginagamit nila as treatment purposes. Kasi yung US FDA, nag-approve din sila before, as early as 1999 pa, ng genetically modified na goat or mga kambing na pag ginagamit nila para paggawa ng gamot, gamit yung gatas nila para daw pang prevent ng mga blood clots. Oh. And then, yes, yun po. Tapos, Pwede sa ano yan? Corona. Coronavirus. Yan. To prevent blood clot. Ayan po, ginagamit nila sa paggawa nila ng gamot, gamit yung gatas po ng kambing. Ayan, tapos isa pa din yung genetically modified na chicken. Nag-approve din sila yung US FDA noong 2015 na nakakapag-produce ng, yung mga chickens na nakakapag-produce ng eggs na makakagamot sa lysosomal acid lipase deficiency or ito yung isang disease or rare genetic condition.
Ayun. So, for treatment purposes po talaga. Okay. Okay. Ako sabi nga, let your food be your own medicine. Pero, I think yung sa akin, I have nothing against it what they are doing. Pero sa akin, iba pa rin yung natural eh. Kaya nga. Kasi, Oo. okay, ngayon, sinamahan mo na yun para may panggamot ka, kakainin mo yun, Tapos yung isa pang minention nyo kanina na, para manorish yung yung mga children, sasama mo na doon sa bigas. Kung isipin mo, sige, still iba pa rin yung natural para sa akin. Yes. Yes, Miss Rachel, meron pa? Yes po. Okay na po. Okay. So, ako natatakot kanina, baka ako yung sasabihin ni Miss Rachel, yung manok eh. Ang dami pa namang influx ng manok ngayon dito. oo. Di ba? Ay, ako. Oo. So, mas maganda siguro is mag-concentrate tayo sa ating mga locally produced animals and crops. Yan, oo. So, okay. So, mga kanetizen, mga kaibigan, so nakita natin, ilan lang po yan kasi nga marami ho eh. But just to give you an idea, yung local natin dito na nabibili sa palengke, supermarket, and most especially yung mga imported na pinararating dito. Okay? So, marami rin tayong mga nagbababoy ngayon na gumigive up, na nagsasarado. Oo. Nakakalungkot. Pero alam nyo, sabi nga natin, may ups and down ng buhay, may ups and down ng economy. Pero bakit kayo magpapatalo? Diba? It's just like a faucet, yung gripo na may timba kayo. Pag pinatay niyo yung gripo, totally wala na kayong tubig na sa timba. Kung hindi niyo sasaraduhin yung gripo, ay yung timba nyo may butas na konti, di siyempre nakukulungan. Pero hindi still, meron pa rin kayong supply ng water. Until finally, there will come a time, yung butas na yon, dahil may mga minerals yung tubig na yon, mag-accumulate yun. And until finally, masasarado na. It only takes time and courage. Kaya kung halimbawa, tumigil kayo sa pag-aalaga ng hayop, tapos nakita nyo, bumalik na yung ekonomiya, ganyan, tapos wala na kayong pambenta, you are at a loss. Kumbaga, wag kayong titigil. I-feel nyo lang. Wag kayo, magbawas lang kayo. Kaya hindi naman permanent yan eh. Kasi iba yung meron tayong food security. O nakita nyo, okay, marami tayong imported. Pero pag yung imported, yun ang laging binil natin dahil tatamad-tamad tayo. Sila yung nagpinaghanap buhay natin. At lalo ngayon, COVID, walang maraming trabaho. Ano yung pambibili nyo? Kumbaga, sabi nga ng gobyerno natin, be patriotic to our own country. Kung ano yung meron tayo, pagkasyahin natin hanggat maaari. At yun ang bilhin natin, tangkilikin natin. Like for instance, yung mga Japanese, even this modern times, meron pa naman din silang Diba, nung meron sila doon sa nuclear power plant nila, devastated ang Japan. Alam mo yung mga Japanese na mga kaibigan ko sa ibang bansa, nag-uwi yan, iniwan yung pamilya nila muna doon at pumunta. You ask them, bakit iiwanan mo yung negosyo mo na I have to go back to my country and I need to help my country and my people. Galing. Ganon sila, kaya ang bilis nila naka-recover. So, hanggat maaari, unti-unti, yung crab mentality natin mga Pilipino, medyo pakawalan na natin. Matuto na tayong mag-decide kung ano yung nakakabuti sa atin. Na At saka katulad ngayon, sitwasyon ngayon, yung COVID, ay makiisa tayo sa gobyerno, wag matigas ang ulo para makontain din natin. So, para sa akin, katulad niyan, yung kaya ako, nag-grow ako ng pagkain ko eh. Yung, alam niyo mga kaibigan, dito sa opisina, may mga tanim kami ditong alokbate, kamatis, talbos ng kamote, ganyan. May alagid din kaming manok dito, yung pangkain lang. Kasi, siguro sure kami dun sa kakainin namin. At saka isa ho pa, yung di mga genetically modified, lahat na makukuha niya sa kinakain nyo na yan, So, yung technology natin, yung genetically modified organism na nailalagay nila doon sa mga tanim nila, actually, isang beses nila magagamit yung pag nagbunga yung kunin yung buto, tanim nyo, hindi yan tutubo. Kasi may organism yan eh. Pero pag ginamitan nyo ng A2B, na-neutralize ng technology yun, napapatay niya yung bacteria sa loob ng cells receptacle. Napapatay niya. Pag nagbunga yun, makakapagtanim ka, marami pang tutubo.
Yung hindi lang tutubo, maring yun, may leftover, siyempre 100% hindi. Pero the next time na gawin mo yun, mawala na yung makikita mo, marami ka na mapapatubo. Yun, doon sa technology natin. So halimbawa, yung buto na binili natin, yung binhi, itinanim. Okay. GMO siya, no? So, habang siya ay lumalaki at siya ay fruiting vegetable, for example, makakaasa ako dahil sa may technology siya ng Atobi, ang magiging produce natin, yung haharvestin natin, ay hindi na GMO crop. Yes, oo. Kasi habang lumalaki yon, di ba, yung tubig lalagyan mo ng technology, ipapasok dun sa cells niya. Habang pumapasok yun doon, siyempre ipapasok dun sa cells yung technology natin. Yung GMO sa loob ng cells, napapatay niya yun, nanyo-neutralize na yun. Tapos naalilinis niya rin yun. So pag yan lumaki, nagbunga na, yung bunga makikita, pag kinain niyo, makikita niyo, iba ang lasa compared dun sa yung bunungan ng genetically modified. Mapapansin niyo yung taste, iba pa rin. Tapos yung buto ng pag itinanim nyo, mas marami yung mabubuhay compared dun sa GMO. Na halos wala. Ayun. May sasabihin pa ako, sir. Yung mais na iba-ibang kulay, mga kaibigan, na tayo na-amaze. Di ba sa mga exhibit, nakita natin. Ngayon, nasa market na rin. May violet nga, tsaka black eh. Yes. Hindi naman yun ang tunay na natural na kulay nun eh. May GMO, tsaka may alteration sila dun sa cells noon. Na inaano nila sa genes para yung kulay makapag-produce silang gano'n. Mahabang usapan yan eh. Pagka yung inano kasi that is already very deep na yan sa technology, sa field ng mga genetic engineers. Kaya minsan, ang masakit niya, pag yung na-develop nila, may side effect sa tao, dinideny nilang sa kanila galing yon. Wala silang ginagawa. So, wala namang way ang tao para malaman na galing doon, gawa ng wala silang capability because they are not genetic engineers. Pero doon sa nakakaintindi, pag in-inspection yun, pinunta niya talaga yung cellular structures, configuration, and everything, lahat, potentials, makikita nila na iba na. Hindi na katulad ng normal. So, ayan, doon din sa mga kakainin nating kaya that's why ako, nagtatanim ako ng sarili ko for me to be sure. At yun, ko din naman. Tapos, yung mga baboy, manok, yung itlog, ganun din. Every day, pag nagiinom ako ng coffee, meron akong kaunting salt. Tapos, habang minom ako ng coffee, ang ginagamit ko doon yung sugar talaga yung white sugar. Yun ang kasi I need carbohydrates in the morning, energy food. Kaya synthetic yan or what, if it works, my body can reconfigure it. So, ayun, pag kumain ako, sasabayan ko naman ng inom nung ilaw na itlog na fresh. Yung fresh egg. Yun, wala siyang lansa, tapos mag-ano ko ng asin sa dila ko, ganyan. I feel fulfilled already. Na ibang-iba yung pakiramdam ko. Nagte-take din akong vitamins and mineral supplement, pero nung inumpisan ko yun, bihira ako mag-take. Gawa ng yung egg yolk kompleto sa vitamins and minerals yun eh. Wala lang vitamin C. Okay. Tapos yung puti naman nun, that is protein. Ngayon yung mga yung mga hayop, safe ako kasi nga, pag may technology, ba yun, siyempre pinakain ko ng mga mais yan, ganyan. At sabihin mo nang may alteration na yan, yung GMO or what. Pagdating naman dun sa loob ng katawan ng hayop yun, nililinisin din siya on the cellular level eh. Okay. Kaya yung, puting manok, ang lasa nun native. Tsaka pag kinain mo, mapapansin mo, malinis yung kinakain mo, tsaka walang lansa, tsaka walang yung amoy o lasa na parang peach yung karne. Wala din nun. Ganin din dun sa isda na inaano ko dun sa pan, yung tilapia, yun, yung catfish nga, mag-uumpisa rin ako niyan, tsaka yung mga ulang, yes. Yung banami, para kumbaga na, kompleto na ako. So, lumalabas, sir, at mga kaibigan na, ito pong ating program ngayon, episode natin, marami to no? Una, inihikayat namin kayo, huwag kayong huminto. Lalo na po yung mga nasa pagbababuyan at manok. Lalo ngayon, papalapit na tayo sa mga berber, di ba? Yes. Huwag kayong hinto, gaya ng sinabi ni Sir WBA, maigi na may pumapatak ngayon kaysa totally wala. No? Kailangan natin mag-produce kahit nga sa sarili na lang nating consumption to be safe. Pangalawa is, yung po sinasabi ni Sir WBA na mga GMO crop na nakakain ng ating mga alagang hayop na posible ding
makaapekto sa kalusugan natin. Pero kung may technology, ang pag-aalaga mo ng hayop, kung ano man yung GMO, halimbawa yung mais na nakain yan, ay GMO yan, nakain ng hayop, tapos ikaw lang kakainin mo yung karne, hindi ka na mag-aalala because of the technology. So ito, gusto namin sana may parating sa inyong mensahe na mag-alaga po tayo ng hayop, isda at magtanim ng sarili nating pananim na pwedeng pambenta at pangkain natin na safe. Yun ang habol natin ngayon dahil iba na ngayon eh. Yes. Kailangan makatiyak tayo na marireduce yung danger na tayo ay ma-infect ng mga nakamamatay na sakit. Yan. At saka ito, sa totoo, because I'm a person on the scientific level, hindi naman binabiolate ko ang gobyerno, DOH or what. Ako sa totoo, humaharap ako sa tao nang hindi ako nagpe-face mask. Minsan grupo tinatry ko ako ganyan. So because I wanted to test yung antibodies ko, how far it can go and resist. Ayun. There was a case na yung mga tao na hindi tinamaan sila. So I tried to help them. Sabi ko, kumain ka ng ayos, ganito, ito kainin mo, yung ginagawa naka-develop sila ng antibodies. Kumbaga nakameron sila ng panlaban dun sa kasi andun na yung nahirapan silang huminga, yung ubor, lahat ng symptoms na sabi ko, let your food be your medicine and rest, ganon. Tapos yung mga natural natin, i-try mo din makakatulong. Tsaka yung ibang ina-advise ng ating DOH, stay home and stay safe. Alam mo, nakaka-recover naman sila. Tapos nag-record, ganun ulit. Sabi ko, ano ba ginawa mo? Siyempre, engineer, wala naman kaming pera. Ganyan, anong gusto mo? Mas mahal yata yung atol, palibi ngayon, kaysa daan mo sa pagkain. So, ayun, kahit pa paano, naka-recover naman sila. So, kumbaga, let your food be your medicine. At saka, with this kind of high stress on our lives, gawa ng COVID, maraming nawalan, magtanim kayo. Sabi ko nga sa inyo, yung walang hanap buhay, in-explain ko sa inyo, kahit sa pamilya nyo magpipinsan, pwede kayong magkameron ng economy. Huwag niyong palabasin yung pera nyo dyan. Yung si A, meron siyang karne. O, bibili kayo ng karne doon. O, si B, merong itlog. Bili kayo ng itlog doon. Si C, merong gulay. Bili kayo doon. Si A naman, bibili ng gulay kay C. Siya bibili ng karne nga. Kung ba nyo, yung pera nyo umiikot sa inyo. Kayo. Tapos, ang gawin nyo, ganito. Yung iba, nagtatrabaho sa labas. O, yung pera kinita sa labas, doon yung gamitin sa loob nyo lang, loob ng barangay. Alam nyo, dadami ang pondo nyo, magkakameron kayo ng sarili nyong reserve. Para tayong central bank na maliit. Kumbaga, yung barangay nyo may economy na. O pag sobra-sobra yung mga gulay-gulay nyo, karne, produce nyan. Kumbaga, sa ibang bansa, i-export mo ito, i-export mo sa kabilang barangay mo, katabi mong barangay. Pero naandyan lang, hindi nawawala yung pera natin sa bansa. Habang gumagastos tayo ng produktong ginamit natin, tanda nyo, naghihirap na ibang bansa tayo, hindi pa rin. Oo nga. Tsaka huwag kayong matakot. Kapag tamad kayo, matakot ka. Kasi magugutom ka eh. Anong gagawin naman ng mga nagbababuyan ngayon, sir? Na apektado sila, kaya daw sila sumusuko. Apektado sila ng ASF, apektado sila ng pricing sa live weight. Kaya iba, nagsasabi sa Facebook, tigil na raw sila. Kung ako yung nasa sitwasyon nila, ASF po, hindi may regulasyon ng gobyerno eh. Hindi pa rin ako susuko, mag-aalaga ako ng isa, tapos pagka yung for harvest yan, ikakatayin ko na, dahil I have to be honest na wala siyang sakit, kakatayin ko, o ipipreserve ko. Alam nyo, pinakamaganda niya, pag kinatay nyo, may malamig na tubig kayo dyan, ibabad nyo yung karni doon, pagka malamig, i-plastic nyo, ilagay nyo sa freezer para na rin kayo nag-blast freezing yan. Matagal yan bago masira. Miski buwan ho yan, miski 3 buwan, hindi pa rin masisira yan. So may bebenta nyo. So habang nakatay nyo yan, mag-alaga ka ulit na isa o dalawa, ganyan. Kumbaga ialok nyo sa mga kapitbahay nyo, ganon. Kasi pag sumuko kayo, magugutom kayo. At saka, ang gobyerno na rin ang nagsabi sa atin, hindi na rin kaya ng pondo ng gobyerno na mag-ECQ tayo dahil pag ang mga tumigil sa paghahanap buhay, wala naman sila ibibigay eh. Kaya nga po.
Paano ba, papakainin lang tayo ng papakain, bibigyan tayong social amelioration fund, o binigyan kayo. Ibibili nyo ngayon yan. Ano bibili nyo? Imported, canned goods. Oo. Yung mga imported na bigas, na imported. Pero kung yan, I don't know kung may mga canning factories pa tayo sa Philippines kasi nagsarado na rin eh. Gawa ng, alam nyo, malaki pa rin ang kasalanan ng Pilipino eh. Pag nag-import ka, mas mura kaysa sa locally produced. Why? Opo. Yung labor natin eh. Yung tayo din Pilipino, pagka hindi, ito lang ang panapat sa labor namin na ganito lang ang po-produce namin. Malihong katuwiran yan. Pinasesweldo kayo ng kumpanya, make the best, give them the best. Para hindi kasi later on, kayo din yung magsasuffer. Yes. Oo. Okay. So, ayan po, at lahat namin sa inyo, ang mga dahilan kung bakit tayo halos nagkakasakit at nagpapaigsi ng buhay, at anong magagawa natin ngayon para sa ating kalusugan at sa ating kabuhayan. No? So, pwede bang mahinga natin ng konting message si Miss Ana? Oh yes, sa topic po natin, actually, sa ngayon talaga hindi na natin alam kung ligtas ba yung ating kinakain sa ngayon. Bigyan lang natin ng konting background about GMO, kasi ang GMO last 70s na andyan na yan. Opo. So yung 80s, 1983 actually, is meron na tayong nabibiling GMO product. So up to now, meron pa rin yan. So yun nga, ang mas maganda nating gawin is magtanim tayo ng sarili natin. So, ano ba yung mga sarili nating na hindi na nagamitan ng GMO? Meron tayong talbos ng kamote, saluyot, yung alokbate. So, paano kumbaga nababalance natin with GMO at wala? So, at least, yung health natin is napoprotektahan pa rin. Mas maganda sana kung gagamitan natin ang technology. Ayan, tama naman yun. Tsaka may isa ba akong advice? Halimbawa, tayong mga Pilipino, mga netizen, mga nag-alaga na ngayon sa agrikultura, no? A piece of advice lang. Kumbaga, no, i-level up natin yung thinking natin sa negosyo. Pakikitungo sa Kasi may ugali tayo na si nagbababoy, ako nagbababoy. Si Juan nagbababoy din, tatlo na kami. Si Juan nakakabenta. Ugali natin sisiraan natin yung kapwa natin. Hindi kaya pwede natin gawin kung lahat nagbababoy, mag-usap tayo, okay, may market ka, may market ako. Kung halimbawa wala akong kinulang stock, kuha ako sa iyo, Juan. Kuha rin ako sa iyo. Kumbaga, hindi tayo nawalan. Friendly business relation. Yun yung talagang dapat attitude ng isang negosyante at saka na isang maayos na tao. Hindi nagsisiraan. Kasi nga, wag kang kukuha dyan. Naku, kung ano pinapakain niya sa baboy. Wag kang kukuha ng ganito yung kainan. Naku po, pag nakita mo kung ano pinakain niyan dyan, naku, magsisisi ka. Dalawa na yung kumain niya, patay na eh. O ngayon. So, wala tayong ginawa kundi magsira. Kumbaga, it's more of paano ba tayo magkakatulungan? Paano ba tayo pareho kikita? Hindi lang yung tayo, paano rin makikinabang yung mga bibili, siyempre. That's number one, yung buyer. Paano sila makikinabang? Kung safe sila, healthy, mura, lahat, pag yan hindi tumigil na kabili dahil masarap, mura pa, siguradong hindi tayo magugutom dahil hahanapin kayo nan That is what we call credibility. Okay. Yun lang. Okay. Miss Rachel? Yes po. Opo. Ayan, so, given na nag-exist na ngayon yung mga GMO crops and even yung genetically modified animals, so i-assess na lang natin sa mga sarili natin. Although proven na safe siya na test yung mga genetically modified na yan na pagkain na mas napoprolong yung shelf life nila, pero isipin natin kung talaga bang makakabuti ba siya sa atin, kasi hindi pa naman talaga totally proven na safe for human consumption or sa mga clinical trial kung talagang hindi natin alam kung pwedeng mag-trigger ng mga allergic reactions sa atin. So parang tayo na lang din yung maging concern sa mga sarili natin na kailangan ba talaga nating suportahan yung mga GMO na pagkain. And instead kasi na kumbaga i-alter natin yung mga plants, animals, bakit hindi na lang natin suportahan yung natural na sistema ng pagpa-farm? Kasi mas may ensure pa natin na safe yung food na kinakain natin and
syempre, yung kalusugan din natin, tsaka hindi pa natin napapahamak yung environment. Kasi given na nga na yung mga GM crops, resistant sila sa mga herbicides, Okay. mga pesticides. So, parang mas nauudyo kang palagi na, okay lang gumamit ng mga ganito, mga chemical Alright. kasi resistant naman sila. So, ang nagsasuffer naman yung environment. So, supportahan natin yung natural na sistema. Andiyan naman ngayon yung ating technology na walang kahirap-hirap, idadagdag lang natin dun sa ating yung pang-araw-araw na pag-aalaga. Wala na tayong kailangan baguhin. I-apply lang natin siya either sa mga tanim or sa mga alaga nating hayop and pwede rin sa mga isda. Ayan. Saka kumbaga, ma-ensure na maka-cleanse out na yung mga harmful compounds na wino-worry natin, na sa kinakain natin. And ayun po, mas makakagaan pa ng pag-aalaga natin Opo. sa farming. Ayan po. Okay. So, siguro po, hingan natin ng opinion ng isang millennial. How do you see the situation now? At saka kung paano ba ang gagawin bilang mga millennial? Sa panahon po ngayon, we should watch what we eat na talaga. Alam ko pong uso yung mga diets, but the best diet is a balanced diet. Correct. Yes. Correct. So, kung magda-diet po kayo just to lose weight, short term lang po, pero wag niyo po gawing permanent. Oo. Yun. And yung mga nabibili po sa supermarket na pagkain, lalo na po yung mga imported, yung sabi nga po ni Miss Rachel na, yes, it is designed to prolong its shelf life, but we should think yung life ba natin mapoprolong. So it's, kung kaya naman po, mag-alaga po tayo ng sarili nating food. At tapos gumamit po tayo ng technology para mas safe. Okay. And to support our local producers as well. Mm. Para matulungan natin isa't isa. Lalo na ngayon na nakikita ko sa online, di ba, marami nagbebenta ngayon. Ang ginagawa nila, nire-report nila yung mga taong same nagbebenta para mawala yung page niya, tapos mag-down yung business niya. Huwag po tayong ganun. Oh, masama yun. Competition, make it friendly Crab mentality. competition. Instead of para po umangat po kayo, wag niyo naman po tapakan yung kapwa niyo. Oo, crab Yes mentality. po. We should help others kahit same yung binebenta niyo po. Oo. And pagdating po sa food, it's important na, yun nga po, to balance it. Wag po puro meat, wag rin po puro vegetables. Sakto na po. Yung dapat merong carbohydrates, merong protein, merong fiber, Okay, merong balance. fat. Ayun Okay. po. Okay. Yun. Yung mga natatamaan. Okay. Hindi raw. So, yun po. So, as millennials, we should support our local producers. Wag po tayong colonial mentality masyado. It's time to, to open our minds to this industry. And why not try to grow our own food? Safe. Na may technology, di ba? Ako, sa totoo lang, nag-iisip ako ng isang araw ng napaka-worst scenario na paano kung dumating ang araw, kasi preparation ko yun eh. Paano dumating ang araw na sobrang kalat na talaga sa air ang mga virus. Kaya patataga na lang yan, di ba? Tapos ang higit sa lahat na kinawaworry ko dahil ako'y matakaw na tao, ay kung may kakainin ako. Paano kung may pera ka nga, wala ka nang mabibili? So, anong preparasyon natin, mga kababayan? Huwag nating isipin di mangyayari. Kailangan may sarili kang tanim Yeah. na kakainin mo. Ako nga iniisip ko, naku, pagdating na araw, pag nagkagutom na, lahat ng tanim sa labas, mawawala yan. Siyempre, mga kapitbahay mo, kakilala mo o kapwa-tao mo nagugutom, kakain yan. Wala kang magagawa. So, anong gagawin ko? Magtatanim ako doon sa loob. Mag-aalaga ako sa loob ng isda, kung ano man, o hipon. Oo, tilapia, pinakamadali. Oo. Kung hindi man ako makapaglaga ng hayop, at least meron akong isda. So, kayo din po, mag-isip kayo ng way nyo na huwag nyo isipin di mangyari. Kailangan prepare.
tayo, mag-prepare tayo sa worst scenario. And sa akin naman, based dun sa ating tinapik ngayong umaga, so yun po, nalaman natin kung ano yung mga nakakabuti at nakakasama na meron sa ating mga kinakain. So mas maganda po talaga na magtanim tayo ng sarili nating pagkain, mga gulay, at mag-alaga tayo ng sarili natin. At the same time, bilang mother din ng mga bata, so dapat isipin natin kung ano yung mga ipapakain natin Correct. sa mga anak natin. Hindi yung basta bibili lang tayo, kung tinatamad tayo, bibili lang tayo sa labas, tapos ipapakain natin. Yung magiging resulta sa mga bata. Kasi hindi natin alam na yung mga binibigay natin sa kanila na masyadong maraming mga food colors ay nakakasama sa kalusugan ng ating mga bata, na ating mga anak, maging sa atin. Dapat magkaroon tayo ng concern sa mga kakain, sa ating pamilya, at the same time sa ating mga sarili. So, gumawa po tayo ng paraan, kahit sa maliit na bakuran, sabi nga natin, is magtanim po tayo, mag-alaga tayo, pagyamanin po natin yung maliit na espasyo na meron tayo, at the same time, para sa kapakanan po ng ating mga sarili, sa health po natin. Yan po. Ako naman po, ang take ko dyan, GMO was created for a good purpose. Sa dami kasi ng population natin, so ang mga tao din gustong makatulong. So ang thinking pag gumawa sila, yung ginawa nilang GMO is to help to produce more. Maganda po yung purpose niya eh. So along the way, hindi nila nakita na mayroong magiging side effect. So para ma-reduce yun, growing our own food, less yung mga chemicals na ilagay natin para din maproteksyonan yung magiging end user natin. Yes. So in short po, ang magiging natin is concern na lang din. Let's say for example, tayo nag-aalaga tayo ng sarili nating, let's say baboy. So yung mga hindi dapat ilagay, yun na lang yung pinakatulong natin sa kapwa natin na huwag nyo nang ilagay. Kasi given yung feeds nila, meron na eh. From corn itself, from soy itself. So better, pag kayo nag-alaga, yung unnecessary, huwag nyo na pong isama. Let's say for example, sa pagtanim ng gulay, unnecessary, huwag nyo na rin spray. Just to make yung parang dumami yung mga produce ninyo, huwag nyo na pong gamitan. Yun ang pinaka-social concern natin sa ating kapwa Pilipino. Plus, yung lagi nating sinasabi, better po na tangkilikin natin yung sarili nating grow. Kasi po, yun yung din ikatutulong at ikaunlad ng ating ekonomiya within our country kung tutulungan natin yung kapwa natin magsasaka para umunlad yung kapwa natin magsasaka. So, yun po yung sa akin. Thank you, thank you. Gail, Yes, sige. may mga message po tayo from Welmar Cafe. Ang galing ng Atovi at NBM. PDP at kangkong pakain ko ng dalawa kong inahin. Lalong tumaba at lumaki. Natakot tuloy ako, baka malusaw ang biik. Buntis kasi ang dalawa. Yun po. Then Okay. from Dino Galono, good morning, Team Atobi. May tanong lang po ako. Pwede ba every week gawing full year ang Atobi sa talong? Ano kaya ang effect nito sa talong? Di na kaya atakihin ng mga insekto? Salamat sa sagot. Opo, wala pong problema kung gawin nyo mang weekly ang pag-apply ng technology sa inyong gulay. Mentras alaga nyo po yan sa technology, of course, huwag nyo kalimutan ang paglalagay ng mga pagkain nila, yung nutrient, yung fertilizer, para mas may panlaban sila sa insekto, hindi sila punta na insekto. O, yun. At saka dyan, ganito ho yan na namin, napansin namin yung mga talong pag pinandidilig yung atubi, mapapansin nyo, yung balat niya kumakapal. Tapos hindi siya, mahirap siyang anuhin ng mga insects sa takas, kagatin o tusukin. Pero pag niluto, malambot naman ho yung balat. Yun yung na-observe namin, pati kamatis, gano'n. Okay. Okay. So, yan po ang ating episode for today. Sana po meron pong nadagdag na kaalaman, impormasyon sa inyo. At abangan po natin ang susunod nating paksa sa Sabado. Okay? Yes. So, maraming salamat po sa ginawa ninyong panonood. Thank you kay Miss Ana. Okay, thank you po. Magandang umaga. At kay Miss Rachel. Maraming salamat sa inyo lahat. Okay po. Papaalam na po kami. Always remember, Team Atobi will continue to educate Share! And inspire others. Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang.
Masaklap lang pare ko sa buhay na ito. Hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw. Sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Adobe technology, Adobe technology, Adobe technology, Adobe technology, Adobe technology, Adobe technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala nang